Magandang araw mga kaibigan. Ito, may magandang development sa kampanya natin kontra droga. Ang ating otoridad, bago lang nakahuli ng marami-raming volume ng shabu, 200 kilograms, worth 1.3 billion pesos. Nagsanib puwersa ang ating agents ng National Bureau of Investigation at ang local police sa Mabalacat, Pampanga. At noong August 25, alas 2:30 ng madaling araw, conduct sila ng joint operation. At yon, may nakuha nila itong 200 kilograms of shabu. Ang problema, wala silang nahuling tao. Naabutan lang nila ang isang nakaparking na sakyanan sa isang supermarket sa Mabalacat, Pampanga. So, siguro nakatakas yung mga courier o ano. So, naiwan yung sakyanan na naglalaman ng shabu nakalagay sa tea bags. So, parang tsaa, kung tignan mo, nakaripake, kailang shabu pala. Okay, itong sakyanan is Toyota Avanza, plate number ZGS643. So with this, mayroon ng lead ang ating otoridad. So nakikipag-coordinate ng ating otoridad sa LTO para malaman kanino nakarehistro itong sakyanan na ito. Then from there, yun na. Posibleng ang may-ari ng sakyanan, yun din ang courier ng droga, or naabangan lang yung sakyanan, diyan nagugulong ang investigasyon. So, ito, maganda at nandyan yung presence ng NBI. Kasi, I'm sorry kung puros pulis lang, baka maulit na naman yung nangyari kina Mayo, Gonzales, sino pa yung Ibanez, sino yung mga na-involve sa yung tinanggal na. Kaya kung PNP lang ang nandiyan dyan, baka i-savings na naman. Kasi lumalabas yung 6.7 billion worth of shabu na nahuli last year, October, mga savings, karamihan yun. Yung mga drug operation ng PIDEG, Drug Enforcement Group ng PNP, hindi nila inire-report yung nahuli nila. Kakaunti ang nire-report, mas marami ang savings. So yun, naipon nila at pinasalubong nila sa bagong PNP chief. Inamin mismo ni General Azorino na nalaman niya na may pasalubong para sa kanya. Okay, so saan ngayon nakatago itong 200 kilograms? Mabuti, safe keeping ng NBI. So, ako, mas malaki ang tiwala ko sa NBI. Kung pansinin nyo, walang masyadong anomalya sa NBI when it comes to drugs. Latest lang na controversy ng NBI, yun lang sexy dancer. Maliit na bagay lang yon. At yung paglabas-pasok ng isang detainee. But after that, wala na. To me, maganda ang record ng NBI. Kaya makaasa tayo na itong mga itong 200 kilograms, malaki-laki ito, marami. Okay, so what does this mean? Bakit tuloy-tuloy, walang tigil ang pag-ano ng mga shabu? Maalala ko, 2 weeks ago, nagbakasyon kaming mag-asawa. Nagliwalay ba within Mindanao, Caraga region. Yung mga kakilala namin na pinasyalan, even without asking, sila na ang nagsasabi, Brad, Johnny, General,
bumalik na naman ang droga dito sa amin. Yung isa, retired na asawa ng retired na sundalo. Sir, pati anak ng mga sundalo na retired, nagdruga na rin, bumalik na. So, napakarami ko ng feedback na natanggap na bumabalik na talaga ang droga pag alis ni Tatay Digong. Meron pa ako yung nabasang article somewhere in Pangasinan. Sari-sari store daw. Tinda. Nako, may shabu na tinda doon sa sari-sari store. Grabe. Ano na? Bulgara na. So, yun po ang masakit na pangyari. Yung continuity of programs. Dito sa droga, medyo na iba. All other programs, magandang continuity, yung build ni Presidente Duterte. Nako, talagang masinsinan ang pursige ng PBBM admin na build better more. Happy ako. Nakikita ko yung mga bagong daan, tulay, everything dito sa mga nadadaanan ko. Tuloy-tuloy. So, yeah, that's a good continuity. Yung NTF-ELCAC, halos insignificant force na ngayon ang mga makakaliwa dahil ipinagpapatuloy ng PBBM admin. Ano pa? Maraming mga continuity projects. Ito lang sa droga, bakit hindi na ituloy? Na iba ang focus Na iba ang approach. Ang approach ni Tatay Digong, iron hand. Matapang. Presidente matapang, nagmi-maintain ng drug list. Siya ang nag-a-announce. Ikaw, ganito, siya ang nag-a-announce. Matatapang din ang kanyang mga PNP chief. Kaya, naglaylo sila. Nagkaroon ng fear factor. Meron pa siyang digibantag noon sa Bucor. Kaya yung mga drug lord. Inamin po ng PIDEA, itong mga series of hearings sa Kongreso ko narinig ito Inamin ng PIDEA Director General na ang mga transaksyon ng droga ay nagsisimula sa Bilibid. Hindi naman lahat. Kaya lang, inamin niya na marami-raming transaksyon nagsisimula sa Bilibid. So, panahon ni Tatay Digong at DG Bantag, halos kung hindi man totally na-stop, wala, malilit lang. Kasi nawala ang mga kubol, napaka-stricto ang pamamalakad ng ating DG Bantag, walang mga cellphone. Kaya yun, bumaba ang kalakaran ng droga. Ngayon, nagtagumpay ang mga drug lord, nakipagkutsaba sa mga politiko, napaalis nila si DG Bantag at nakasuhan pa. Nagtatago-tago na ngayon ang magiting nating DG Bantag. Pinalitan ng bagong administrasyon, nako, yun na. Libre wifi na, libre communication na. In out na ang mga kalakaran ng yun na. Yung 9 months na pag-upo ng bagong management ng Bucor, bago yung mga investigasyon ng Senado at yun na yun. Nakabuelo na naman ang mga drug lord sa Bilibid. Kaya ito na, yung mga, I believe, parang ngayon lang nagkahuli ng ganitong malaki. After yung kasagsagan ng investigasyon ng 6.7 billion, ngayon na naman na may billions worth. As far as I remember. So, what does this mean? Anong ibig sabihin? Talagang, sa nakikita ko lang, I hope I'm wrong, na lumalala ang sitwasyon ng droga sa ating bansa.
Kasi, I don't know, yung focus kasi, magkaibang focus. Ang focus ng PBBM admin na ipinagmalaki niya sa zona niya, the drug war has a new face, bagong muka. So ano yung bagong muka? Mas mag-focus sila sa rehabilitation. Ang kay Tatay Digong noon is law enforcement, yung hanapin yung source, huliin, walang yung mga faktorya, mga ganon. So, law enforcement. Kasi kung wala nang supply, di wala nang gagamit. Ang focus ng PBBM admin is, yung mga drug addict, rehabilitate. Okay naman yun. Kaya lang kung yun ang main focus mo, iba talaga ang resulta. Kulang ang effort sa law enforcement. Malambot ang approach sa mga pulis nga ninja cops. Pasok ng droga, yun, nagkakaroon ng addict. So, ang gagawin lang ng gobyernong ito, i-rehabilitate yung addict. Di tuloy-tuloy. Ako, mas gusto ko na ang focus, i-stop mo yung source. Kasi, kung ma-stop mo yung source, faktorya ng mga shabu, yung kalakaran, kakaunti na ang makalusot, edi kakaunti na yung drug addict na i-rehabilitate. Anyway, kanya-kanyang diskarte yan ng mga presidente. Basta, nasasayangan ako sa ganansya ng drug war ni Tatay Digong na ngayon hindi na naipagpatuloy. Lumalala na ang sitwasyon natin sa droga.